Hindi na lang El Nino ang dahilan ngayon ng mga customer ng Maynilad at Manila Water para magtipid sa konsumo ng tubig dahil pagpatak ng 2024, panibagong dagdag singil ay patutupad ng naturang water concessionaires. Kung magkano, alamin po natin sa sentro ng balita ni Clazel Pardilla live. Angelique, dagdag singil sa tubig ang sasalubong sa mga consumer sa susunod na taon. Pinayagan na kasi ng MWSS Regulatory Office ang hirit at taas presyo ng mga konsesyonaryo. Epektibo, January 2024, halos 8 pesos ang average na dagdag sa basic charge ng Maynilad. Ang ibig sabihin niyan, sa mga kumukonsumo ng 10 cubic meters ng tubig, magmamahal ang 26 pesos ang singil sa tubig. 100 hanggang 200 pesos naman ang isisirit sa gastos ng gumagamit ng 20 hanggang 30 cubic meters. Sa pool din ng mas mataas na singil sa tubig ang mga customer ng Manila Water. 6 pesos ang dagdag bayad sa kada cubic meter ng mga consumer sa East Zone. Katumbas yan ng 34 pesos na aumento sa bill kung kumukonsumo ng 10 cubic meters. Maglalaro naman ng 76 hanggang 154 pesos ang dagdag singil kung gumagamit ng 20 hanggang 30 cubic meters per second. Ayon sa MWSS, pinayagan ang rate rebasing para masiguro na makukumpleto ang mga water projects ng dalawang kumpanya sa harap ng banta ng El Nino. Kinukonsidera rin ang inflation o bilis ang pagtaas sa mga bilihin na nakadagdag sa gastos ng Maynilad at Manila Water. Pinag-aralan nilang mabuti ang bagong rate at tiniyak na abot kaya pa rin ito ng mga consumer. It is affordable. Again, I'm asking the public for their understanding. What's more important, ang mas importante kasi dito ay tama po yung tapat na serbisyo. Kasi po, ang problema po pag hindi po natin ginawa po itong tariff adjustment ay baka magka-problema po tayo at hindi po ma-provide ang tamang serbisyo sa ating mga consumers at mas mahirap po ang epekto nito sa ating mga consumers. I can guarantee that there will be no water crisis because of these projects. Hinikayat ng MWSSRO ang mga benepisyaryo ng 4Ps o mahirap na Pilipino na magparehistro bilang lifeline consumers para mabigyan ng diskwentos sa bills. Yan ang muna ang litas mula rito sa Quezon City, Angelique. Yes, Clay, yung mga problema na nararanasan ng ilan nating consumers, lalo na yung mga customer ng Maynilad na, di ba, ilang araw kuminsan na titigil ang supply ng tubig nila. May assurance ba na hindi na yan talaga mangyayari muli? Lalong-lalo na kung ang problema ay yung siltation, yung pagkakapal ng burak sa mga pinagkukuhanan nila ng tubig. Angelique, earlier this year, nagkaroon ng water service interruptions ang Maynilad at inreklamo rin ng ilang mga consumer yung mababang kalidad ng tubig. At ayon sa MWSS, natugunan na ito ng Maynilad dahil sa iba't ibang proyekto na ginagawa ng Maynilad, pati na rin yung Manila Water. Mayroon yung dalawang concessionaire na Kalawis Phase 1 Project, Anabu Modular Water Treatment Plant, na nagdaragdag doon sa isinusupply na malinis na tubig sa mga consumer. At iyan yung isa sa mga pinagbasehan na nakumpleto nila yung mga ilang projects this year. At itong rate rebasing ay makatutulong para talagang maging 100% na tapos na yung mga proyekto at maiwasan yung mga water service interruptions. Angelique? Okay, maraming salamat, Clazel Pardilla.